Hello people! Ito naman ang Ramadan serye today. Ang mga amo ay nag-request ng musagkaa and then nag-request din sila ng chicken macaroni shell. Sa musagkaa, kailangan natin ng circle cut eggplant, potato, onion, and tomatoes. At ang eggplant at potato ay kailangan natin yan iprito ng until mag-golden brown lang. Sobrang tagal na namin hindi nakaluto ng musagkaa kasi nga meron kami alaga dito na hindi kumakain ng eggplant. Pero ito namang alaga naming dalaga ay favorite na favorite niya to. Pagkatapos kong pinirito yung eggplant at yung potato ay yung kamatis naman at onion ang una kong nilayer dyan. Then sinunod ko na yung potato na pinirito kanina and then yung eggplant. Tapos eggplant naman dyan, kahit i-double layered mo pa yan dahil yan talaga yung nagdala ng bida dyan. Kung ayaw yung masyadong mamantika yung eggplant, pwede naman sa air fryer o pwede naman i-oven. Nakalimutan ko lang talaga kanina, meron palang air fryer, Diyos ko. Tapos nagtapping sa pala ako dyan ng cook na ground beef. Yung ground beef ay niluto ko lang yan ng konti sa pan and then asin lang at paminta yung nilagay ko. After ng ground beef ay tomato again. Yan lang yung pinakalas. And then pwede kayo mag-top dyan ng malaking siling pula. Pwede naman green. Sa sauce naman, tomato paste, black pepper, magic cubes, at hot water. Hot water para matunaw yung magic cubes na nilagay natin. Tapos, simplahan na lang or mag-add na lang ng salt pag kulang. Kailangan medyo salty yan dahil i-absorb pa yan ng mga patatas dyan or yung eggplant. After nalagyan ng sauce, kinovered ko ng aluminum foil and ayokong mag-messy dyan sa loob ng oven kaya naggamit ako ng baking pan. Nilagay ko sa oven ng 400 degrees Fahrenheit ng mga 40 minutes yun. At ang naisip kong sweets para sa kanila today ay basbusa. Ang pinabili ko ng desiccated coconut ay nagamali ng bili. Yung binili niya ay sweetened coconut. Kaya naman nilagay ko ng bahagya sa food processor para naman medyo maliit-liit or mag-fine siya konti. Una kong nilagay sa bowl, 2 eggs, half cup ng sugar, half cup ng yogurt, half cup ng butter, 1 cup semolina ground, 1 cup ng desiccated coconut, 1 teaspoon ng baking powder, 1/2 teaspoon ng baking soda. Gumamit ako ng immersion blender dyan kasi nga malalaki yung biniling coconut, hindi talaga yung fine desiccated coconut. Pwede naman kayong gumamit ng spatula lang kung ano yung available dyan sa inyo. And then, nilagay ko na sa baking pan or gumamit ako dyan ng Pyrex pala. Kung sa Pilipinas ay meron tayong coconut macarons, dito naman ang sa kanila ay basbusa. Ang texture nito ay kalahating cake at kalahating coconut macarons. Yung ginagawa kong pag-line-line dyan bago binake, optional naman yan. Parang ikaw ba? Optional. Para ma-place ko lang ng maayos yung almonds na nilagay ko sa top. At ang kanilang soup today ay reheat lang dahil meron pa kami sa fridge, oatmeal soup. At ito naman, shayriya rice, pair to ng musagkaa. Ang musagkaa ay i-pair nila yan, it's either shayriya rice or brown bread or kubos sa kanila kung tawagin. So pag serve ng musagkaa, merong shayriya rice at meron din siyang Arabic bread. Habang nakasalang yung ating musagkaa at yung ating mga kanin, yung soup, so nag-iwa naman ako dyan ng chicken breast para naman yan sa chicken macaroni shells. After 40 minutes, luto na yung musagkaa. Binalik ko lang sa oven pero naka-off na yung oven natin dyan. Bali, initin ko na lang yan mamaya pag malapit ng iserve. Dito naman ay mag-isa tayo ng maraming garlic and itong chicken breast na hiniwa natin kanina para naman to sa filling ng ating chicken macaroni shell. Ginawa ko na yung filling ng chicken macaroni shells pero yung macaroni shells ng time na yan ay hindi pa nakarating. Nung umaga ay pinabili ko yung aming driver ng macaroni shells nga. Kaso lang sabi wala daw available sa mga supermarket. Tapos sabi ni Amo ay bibili daw siya online. Tapos ang sabi daw ni Amo nung huli na ay wala daw available pati sa online. Kaya naon siya may yan. Nilagyan ko pa naman yan ng deal yung chicken. Pero hinugasan ko, tingnan nyo, hinugasan ko, ginawan ko yan ng paraan. Kasi nga, walang macaroni shells guys. So ang nangyari dyan ay naging fettuccine siya. Same pa din naman kasi meron naman yang chicken at meron namang cooking cream at maraming garlic. Kaya yun din naman yun. Kaya hinugasan ko na lang dahil yung difference niyan ay yung may dill. Dahil sa hinugasan natin ang chicken na wala na yung flavor ng ating garlic at yung lasa ng ating pinagdalagay kanina. Kaya nagisa naman uli ako ng garlic. Gamit ko naman ang butter para pang dagdag na rin linamnam.
So, yung fettuccine pasta ay pinakuluan ko na at that time, pero hindi ko muna hinalo itong sauce dahil pangit yan pag hinalo and then hindi pa ma-serve agad. At yung ating basbusa ay na-bake na pala yan sa 350 Fahrenheit ng 30 minutes. After naman na-bake at bago yan lagyan ng syrup ay nag-slice ako ng pa-square. Tapos, inano ko lang yan, parang sinunod ko lang yung line dyan na ginawa ko kanina at pati yung ano dyan, yung ang daming ano no, pati yung almond nuts. Talaga namang ang hirap mag voice over na antok na. Habang mainit pa yung basbusa, lagyan natin ng maraming syrup, yung sugar syrup na ginawa natin. First time ko palang nakagawa ng basbusa and sobrang yummy niyan. Parang kumakain na rin ako ng coconut macarons. So lagyan lang natin ng sugar syrup lahat para even naman yung kanyang tamis. Ganyan po talaga yung mga sweets dito. Kailangan po talaga paliguan yan ng sugar syrup. Para din yan siyang texture ng cassava cake na para nga siyang coconut macarons. Basta masarap siya. Masarap yan i-pair ng coffee or di kaya mga tsaa. At nag-sprinkle lang ako dyan ng konting-konting desiccated coconut dapat yan. Pero hindi talaga yan desiccated coconut yung nabili. At na-serve na nga yung basbusa with Arabic coffee. Kaya nag-prepare na ako nitong rice. Nilagay ko na sa Pyrex. At ilalagay natin yan sa microwave habang nagprito tayo ng sambusa. So sa mga oras na yan ay paadan na, kaya naghahanda na rin ako para mag-serve mamaya kasi nga hindi ko na yun maasikaso dahil dito na ako nakafocus sa sambusa. Dahil pinaka-importante talaga yung sambusa ay hindi talaga siya masunog, tapos hindi din siya malambot. At ito namang fettuccine pasta, pinaghalo ko na yung pasta at yung sauce na ginawa natin kanina na naunchami. Dapat ay macaroni shells yan, pero naging successful naman yan. So ang pag-adan dito ay malaman naman namin dahil tutunog naman ang kanilang moske, kaya oras yan talaga, hudyat yan sa akin para iprito yung mga sambusa. Hindi din yan pwede kasing early kasi nga lalambot. So ready na yung ating sambusa and then ready na rin yung ating creamy fettuccine pasta. Yung fettuccine dyan para yan sa mga bata, sa mga alaga na hindi kumakain ng musagka. At ready na rin yung ating oatmeal soup na reheat lang. At isa din dito sa pinaka-importante sa bahay. Ewan ko sa bahay lang ba. Yung rice ay kailangan i-serve yan ng super hot. At ready na rin yung ating musagka. Sobrang messy nga dyan sa baking pan. So, buti na lang meron akong ginamit dyan. Kundi messy talaga yung oven. Kain! Musagka. Na-miss ko tong sobrang tagal na namin buho ko ay. Sobrang tagal na namin hindi nakakain hindi nakaluto ng musagka. Kasi nga may bata ditong dalawa na hindi kumakain ito kaya ako nagluto ng fettuccine pasta. Yummy. Isa to sa mga masarap na dish nila dito. Musagka. Hanggat may Ramadan, may binto. Oh yes, people. Saan yung dito tayo? Tingnan mo, parang naman siyang may ulo. Yang dito. Is it right? Hali pala. Nahagip ba kita? Kanino? Nasa may halo. Yan, wala na yung halo. Para tayo mga. At ito na yung ating basbusa. Tikman muna natin. So, bukas na yung maraming tikim dahil gabi na guys. So, hanggang dito lang muna. Thank you guys for watching.